Okay, magandang umaga sa ating lahat mga ginigiri kong mga kapatid, na mga bisita na narito at sa ating mga taga-subaybay. Purihin natin ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Okay. Pagpatuloy na natin. Ang paksa natin ngayong umaga, the second coming of Christ, ang pangalawang pagbabalik ni Kristo Jesus. Sa pagbabalik ni Kristo Jesus, people are busy eating, busy drinking, marrying, selling, buying, and building. So, ibig sabihin, sa pagdating ni Kristo Jesus, ang mga tao ay abala, no, sa mga gawain nila tulad ng kumakain, umiinom ng alak o anong iniinom. Pag may kumakain at umiinom dahil merong kasalan. Okay? Bakit may pagkain at umiinom? Dahil may birthday o anniversary, no? So, ang parating gawain ng tao, yung selling, buying, nagbebenta, bumibili, at yung mga nagpapatayo ng bahay o mga building para sa kanilang negosyo. Okay? Ganyan ang tao pagdating ni Kristo Jesus. So, ibig sabihin, hindi nila mamamalayan yung pagdating ni Kristo. Okay? Pagpatuloy natin. Sa Luke chapter 17 verse 26 to 30. Ang pagparito ng anak ng tao, sino yung anak ng tao? Ang ating Panginoong Jesucristo ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. No? Ano ba yung kapanahunan ni Noe? Si Noe ay nagpapahayag sa mga tao upang manumbalik sa Diyos. Ngunit ang mga tao ay busy, hindi nila siya pinapansin. Kaya hanggang sa si Noe ay gumawa ng malaking barko, yun ay utos ng Diyos. Okay? At nung ginagawa niya yung malaking barko, ay pinagtatawanan pa siya ng mga tao. Bakit? Kasi yung barko, doon mismo ginawa sa kalupaan, hindi sa malapit sa dagat. No, pinagtatawanan siya. Pagpatuloy natin, ang mga tao nooy nagsisikain, nagsisiinom, at nagsisipag-asawa, no, hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Okay? So, ganun ang pagparito ni Kristo Jesus. No, pinapahayag yung pagparito ni Kristo Jesus, hindi nila inihanda ang kanilang sarili. Na tulad ng panahon ni Noe. Hindi nila pinapansin sa Noe, pinagtatawanan pa siya nung ginagawa niya yung malaking barko. No? Pero biglang dumating ang baha, namatay silang lahat. So, ganun ang pagdating ni Kristo Jesus. Pagpatuloy natin mga kapatid, sa Luke chapter 17 verse 28. Gayon din ang nangyari nung panahon ni Lot. Ano ba yung panahon ni Lot? Ito yung si Lot ay nakatira sa lungsod ng Sodom at Gomora. Dahil sa matinding kasalanan ng Sodom at Gomora, no, sinabihan ng Diyos na nagpadala siya ng anghel doon sa Sodom and Gomora upang ihanda ang ating itong pamilya ni Lot. Okay? Sa panahon ni Lot, nung ito'y pinarusahan ng Diyos ang Sodom and Gomora sa pamamagitan ng apoy na asopre, no? Sila rin ay, anong ginagawa ng mga tao? Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, no?
bumibili, nagtitinda, nagtatanim, at nagtatayo ng bahay. Yan ang pinagagawa ng mga tao noon. No? Pero mabigat ang kanilang kasalanan, kaya itinakda ng Diyos na sila'y parurusahan. Kaya nga, nailigtas si Lot sa pamamagitan ng dalawang anghel na ipinadala ng Diyos doon sa lungsod ng Sodom at Gomora. Okay? Noong nakaalis na sila ay doon nasunog ang Sodom and Gomora sa pamamagitan of a sovereign apoy. No? Namatay yung mga tao sa panahon na yun. So, ganun din ang pagdating ni Kristo Jesus. No? Ito tandaan natin mga kapatid. Paano masusubukan ang bawat iglesia? Sa pamamagitan ng apoy. Okay? Pagdating ng apoy na yon, makikita kung sino ang tatayong iglesia. Yan ang mabigat. Nasa Romans yun. No? Itunuro ni Apostol Pan. Paano masusubukan ang katotohanan o katunayan ng isang iglesia sa pamamagitan ng apoy? Yan ay makikita natin pagdating ni Kristo Jesus. Okay? Yan. Gusto kong laliman natin nun. Sa mga isinulat ng propeta, no? Judgment by fire. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos ay apoy. So, ibig sabihin, kung hindi ka talaga nabubuhay sa salita ng Diyos, hahatulan ka ng kanyang salita. Sasabi ni Kristo Jesus sa John 12:48, merong hahatol sa kanila sa huling araw ang aking salita. Bakit? Kasi yung salita ni Kristo Jesus ay apoy. No? Doon sa isinulat ng mga propeta. Okay? Pagpatuloy natin. Luke chapter 17 verse 29 to 30. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asopre at natupok silang lahat. Ganon din mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Ng ating Panginoong Jesucristo, ganon ang mangyayari. Matutupok sila ng apoy. Okay? So, mga kapatid, ito ay mabigat. Dapat natin alam. Para sa ganon, parati tayong handa. Meron ng mga senyales na ang ating Panginoong Jesucristo ay darating. Okay? Kaya pinaghahandaan natin yun. Abay, mahirap din yung tayo'y matupok ng apoy. Sino yung inalagay sa apoy na propeta? Si propeta, no? Hindi, kundi yung mga kasama ni propeta Daniel. No? Tatlo yun. Ninalagay sila sa apoy, no? Tapos yung hari nagtaka. Nung may lumalabas, hindi naman sila nasunog. Ganun yun. So, ibig sabihin, doon natin makikita ang tunay na iglesia. Okay? Sa pamamagitan ng apoy na yan. Okay? Ngayon, anong gagawin natin? Sa Revelation chapter 22 verse 12, at sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Itong ginagawa natin, ito yung gawa natin. Tayo nakikinig ng salita ng Diyos at yun ay isinasabuhay natin. So, ang sabi ni Kristo Jesus, ang sino mang tapat ang siyang maliligtas. Yun ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tapat ang siyang maliligtas. Bakit? Tapat tayong sumunod sa salita o utos ni Kristo Jesus. Yun yung gawa natin. Kaya tayo ay narito. Yan ang purpose niya kung bakit tayo narito. Upang sa ganon ay
mapag-aralan natin lahat ng utos niya upang sa ganun ay maihanda natin ang ating sarili sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ano yung pagdating ni Kristo Jesus? No? Bababa siya mula sa langit sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 17. Ang sabi niya, pagtunog ng trumpeta ng Diyos, no? Bababa mismo ang ating Panginoong Jesucristo. At ang mga namatay na sumasampalataya sa Kanya ay muling bubuhayin. At tayo naman na nangabuhay pa sa panahon ng Kanyang pagdating ay tayo'y sasabay na sasalubong kasama ng mga muling nabuhay kay Kristo Jesus. Ganun ang pagdating niya, no? So, halimbawa, hindi pa dumating si Kristo Jesus, namatay tayo. Ibig sabihin, handa tayo. Kasi muli tayong bubuhayin. Sasalubong tayo sa Kanya. Kasama ng mga taong mga buhay pa sa panahon ng Kanyang pagdating. So, ibig sabihin, dapat natin ihanda ang ating sarili. Ito nga, yung gawain natin na ito ay paghahanda ng ating sarili, no? At yung tayo'y nabubuhay at sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Oh, natural, Sister Van, pupunta sa kanya, birthday yan. Natural lang, pero sa kanya, alam niya kung paano darating si Kristo Jesus. Alam niya kung paano mangyayari. No? Oh, darating si Kristo Jesus, balikan natin yun. No? Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asopre at natupok silang lahat. Ganon din ang mangyayari pagdating ng tao, pagdating ni Kristo Jesus. No? Yun ang mabigat. Okay? Sa pamamagitan ng apoy o asopre. No? Paano tayo hahatulan? Sa pamamagitan ng salita ni Kristo Jesus. Kung hindi tayo nabubuhay doon, babagsak sa atin yung apoy na asopre. Okay? So, sana naunawaan natin itong paksa natin. Ito ay mabigat na paksa na dapat natin ilagay sa ating isip, sa ating puso, at sa ating diwa. Hindi lang sa pangsarili natin, kundi sa ating pamilya. No? Ipalaganap natin sa ating pamilya ito. Kasi, ano ba, kung ikaw lang ang naligtas, hindi naman naligtas yung pamilya mo, dapat ibahagi mo ito. Kung hindi ka pinakinggan, ginawa mo yung responsibilidad mo sa iyong pamilya. Okay? Kaya itong si Kate, meron siyang responsibilidad pagdating ng takdang panahon. Okay? Kasi alam niya kung ano talaga ang mangyayari. So sana, purihin natin ang Diyos dito sa mabuting balita na ito kasi alam na natin. Mahirap din yung may susunugin ka ng apoy na asopre. Masakit yun eh. Kaysa yung mapasok ka sa apoy, yung asopre, mabigat yun. Okay. So, maraming salamat sa pagparitin ninyo mga kaibigan, ng mga anak, no? Oh, maraming salamat kasi napakinggan ninyo ito, no? Oh. May mahirap din yung masunog sa apoy na asopre. Okay, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay tayo maliligtas, no? Ayon sa ating pagsunod sa Kanya. Okay? So, ang mga batang ito ay hindi yung halika, kundi sila'y tinawag ng Diyos para makinig. No? Kaya kayo, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat kapakinggan ninyo iyong mabuting balita. Amen? Amen. And God bless us all. Amen. Amen. Amen.